Bago lang. Sige. Sabihin nyo lang pag okay na. Mag-introduction na lang muna tayo. Yung Pastor Dino. Minutes your Introduction sa introduction. tema. 1 minute lang. Introduction ng mga both debaters. Okay, so mag-intro na ba tayo? Sisimula na ba? Sige, sige. Sino ako ba? Timer starts now. Ay, magandang gabi sa lahat. Ay, wait, ikaw ba muna, Pastor Dino? Sorry. Okay, isang mapagpalang gabi sa atin lahat, no, mga kaibigan, at iba yung pananampalataya. Sunday, May 31, 2026, 7:30 PM. Mayroon po tayong gaganaping debate. Ang paksa po, patutunayan ko na ang Trinidad ay isang Diyos ayon sa Biblia at makagagamit ng mga referensya. So isang magandang debate, no? Ang affirmative po natin ay si Philip, no? Roman Catholic Church, at ang tututol o ang negative side natin ay si Heijun Lee, isa pong iglesia ni Cristo. So ngayon, tuloy-tuloy na po tayo. Pero bago po tayo magsimula, bibigyan po natin sila ng tag-iisang minuto upang ipakilala ang kanilang sarili at ang kanilang kinaaniban. Mauna siguro tayo dito sa ating affirmative, bibigyan natin ng 1 minuto. Timer starts now. Ayun, magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Philip or Magnus Philip, no? Ako ngayon ay affirmative sa gabing ito and papatunayan ko po na ang Trinity ay one God or pure monotheistic. Ayun lamang po. Thank you so much. Okay, so ngayon dadako naman tayo sa ating negative side. Magandang gabi sa lahat ng manonood. Maraming salamat dahil pinaunlukan ninyo ang paanyaya namin na panoorin ang makasaysayan na debate na ito. Ako si Heijun Lee na gwapong tututol sa aral na pinaninindigan o stand ni Philip. Ako po ay isang karaniwang kaanib lamang sa Iglesia ni Cristo. Huwag niyo pong maipagkamali na ako ay gwapong ministro. Gwapong kaanib lang po. Yan. Maraming salamat po. Okay, so ayun ang ating dalawang debaters. Ayun po, mga kaibigan, sa lahat pang mga manonood, i-control ang bawat sarili, ihanda, no, ang puso, pag-iisip, talinuhan po natin sa ating pakikinig. So ngayon ay ano po ba ang sit-up natin? 10-7-5 po ba? 10-10-5 daw. Okay. 10 minutes presentation, 10 minutes cross-examination, and 5 minutes conclusion. Ganun po ba? Opo. Okay, palagay po natin role. Atin pong tatalakayin. Pastor Dino, ang time pala Pastor Dino kapag mag-start na sa pahayagan, ang 10 minutes ipopost na lang sa sa magsasalita yung sa TikTok na timer para hindi muna mangawit yung natin, Timer. yung timer. Sige, so ito So, ang ang ating gagamitin rules. yung sa TikTok ng timer. Okay, sige, Brother Project. Itong ating rules, number 1, sagutin muna ang kategorikal bago magpaliwanag, at kung wala sa kategorikal ay sumagot ng both or none of the above, pero meron po itong kaakibat na 20 seconds sa pagsagot, both man or none of the above. May sagot man o wala, pero sasagot pa rin po ng 20 seconds. Number 2, patapusin muna ang tanong bago mag-objection. No? Ganon din po yung ating magtatanong at yung tinatanong, no? Number 3, tig isang objection lang at counter objection. Pakinggan po niyong mabuti. Number 4, bawal mag-object sa oras ng presentation. Number 5, ang maaari nating itanong ayon lamang sa naunang nailatag o ayon lamang, no, sa lumabas sa kanyang bibig. No, sa ikalawang tindigo naman, kahit ano na po, or sa rebuttal, kahit ano na po ang may-aring may tanong, basta wag lamang lumabas sa paksang pinag-uusapan. Pang-anim, kung ikaw ay nagpahayag at sumagot ng walang kinalaman sa paksa, ay maaari itong itanong
sa iyo. Yun na nga ang sinasabi natin kanina doon sa 6, no? 7, bawal mag-ad hom o side comments. Kahit ano pong ad hom, kahit anong uri ng side comments, pinagbabawal po natin. Kundi ang atin pong panatilihin, kung ano po yung tanong, focus lamang. Ipagbabawal po natin atake physical, atake po sa kung ano mang kinaaniban niya, focus lang sa argumento. Number 8, kung may nalabag sa alinmang tuntunin, ang moderator ang magpapataw ng kaukulang aksyon. At ito lamang, no, ang ating rules na dapat sundin. Ayon, agree ba ang ating dalawang debaters? Agree. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo. Wala na pong advertisement. Bigyan na po natin ng 10 minuto upang ilatag ang kanyang tinitindigan ang ating affirmatibo. Host, palagay lang ng time. Okay, go. On the unity of the Trinity. Ang doktrina ng Trinidad ay iisang Diyos o isang Diyos lamang. Hindi ito tatlong Diyos. Ayon ito sa Biblia at pati na rin sa mga referensya. Trinity is monotheistic. I stand as affirmative in this notion, and by the proposition that I mentioned, we will not be talking about the following. First, whether Trinity is unbiblical or biblical. Second, the divinity of the Holy Spirit and of the Son. Third, whether who is the true God. And of course, fourth, the origin of the Trinity. Instead, we will be purely talking about whether ang Trinity ba ay isang Diyos lang o maraming Diyos. And we will use the Bible and other references for our basis and evidence for our claim. Ang kahit anuman pong pagtangka na ilihis ang usapan patungo sa 4 na topic na aking na-mention ay may tuturing po ito bilang strawman at red herring fallacy sa amin pong debate. Tandaan ho natin, ang tanging pag-uusapan namin ay whether iisang Diyos lang ba or Trinity, ang Trinity ayon sa Biblia at referensya or not or hindi. Good evening everyone. Dahil tapos ko na po linawin ang mga bagay na hindi namin dapat pag-usapan o ang mga bagay na dapat talaga naming pag-usapan, hayaan niyo po ako magpakilala. Ako nga po pala si Magnus Philip ng The Polemics Corner at KOSGM on Knights of St. Justin Martyr. Now, to start my opening speech, atin munang i-define kung ano nga ba talaga ang Santissima Trinidad or the Holy Trinity. The Holy Trinity, as defined by the early church father St. Augustine of Hippo, is that there are 3 distinct persons or relations: the Father, the Son, and the Holy Spirit. These 3 are distinct but one in essence or substance. Hindi po sila tatlong Diyos kundi iisang Diyos lamang. Sa kanyang obrang De Trinitate o sa wikang Ingles ay On the Trinity, kanya pong ibinigay ang isa sa pinakapatok o famous na analogy tungkol dito. Ito pong tinatawag na psychological model of the Trinity. Sinasabi dito na meron tayong una ay memory, pangalawa understanding or intellect, at panghuli ay ang will or love. We have to understand that these 3 are distinct yet inseparable o di mapaghiwalay. All of the 3 mentioned is distinct faculties of the human mind yet one soul. St. Augustine believed that God is beyond our comprehension and we cannot understand His fullness. But since that we are made in His own image, we can find traces of Him in our consciousness. Now, pagdating naman sa mga konsilyo, for example, Council of Nicaea noong 325 AD, convened by Emperor Constantine. This council established that Jesus, the Son, is fully divine and the same substance as homoousios as God the Father. First Council of Constantinople naman, this council expanded on Nicaea to formally define the Trinity as single co-equal Godhead. It officially declared that the Holy Spirit shares the same divine essence and is to be worshipped alongside the Father and of the Son. Meaning, ang Council of Nicaea and First Council of Constantinople proves and states na ang Trinity talaga originally sa aming doktrina ay one God and 3 persons. Now, pagdating naman sa 11th Council of Toledo, we confess and believe that the holy and ineffable Trinity, Father, Son, and the Holy Spirit is one God by of one substance, of one nature, as also one of majesty and power. Now, into the scriptures naman, ano nga ba ang pruweba na ang Trinity sa Biblia ay isa lang? Ito, 1 John 5:7, for there are 3 that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these 3 are one. Pagdating naman sa Old Testament, Deuteronomy 6:4, the Shema, hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Iisang Diyos na naman. The Lord, the King. Pagdating naman dito sa Isaiah 44, verse 6 up to 8, the Lord, the King of Israel, and the one who saves and frees from sin, the Lord of it
of all says, I am the first and I am the last. There is no God besides me. Who is like me? Let him make it known. Yes, let him tell me what happened from the time I made people long ago. And let him tell the things that are coming and what is going to happen. Do not fear, do not be afraid. Have I not made it known to you from long ago, and you have heard me? Is there a God besides me? No, there is no other rock, I know of none. Ngayon naman ho, tandaan po natin, bilang affirmative sa debate na ito, ang trabaho ko po ay patunayan na iisang Diyos lang ang Trinity, una ayon sa Biblia, pangalawa at sa mga referensya. So tignan natin, no? Unang-una, marami po akong referensya na nanggaling pa po sa mga Kristiyano noong 4th to 7th century. Pangalawa, meron din ho tayo galing sa Biblia. So meaning nagawa ko na po ang aking tungkulin bilang affirmative. Now, ano naman po yung next? Next po na mangyayari ay dapat po patunayan nitong katunggali natin na tatlo o maraming Diyos ang Trinity. And siya na ho bahala kung paano nyo ito gagawin. Basta ho, ang dapat yung patunayan ay tatlo o maraming Diyos ang Trinity. Alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, kadalasan gagamitin yan is of course yung bilang-bilang niya sa daliri. Pero hindi na ito mag-work dahil ang binibilang niya po ay ang mga persons na nagpo-possess ng divine nature at hindi naman po ang nature mismo o yung essence. Dahil the only way po para ang Trinity ay maging tatlong Diyos, ito po ay kapag nagkaroon ng tatlong essences o pagkabahabahagi sa essence. Kasi tatandaan po natin na although tatlong persons ang nagsasubsist sa nature o sa essence, ay di po tulad sa tao. Ito po ay hindi nagbabahagi. Kung mamaya sasabihin niya na, ang tatlong tao nga na same na human nature. Sure, pero different persons ay tatlong tao pa rin naman. Bakit ang Trinity ay iisang Diyos? Magiging mangmang po siya dahil inakala niya po na ang human nature ay nagpa-function the same way as divine nature. Tandaan po natin na ang human nature ay composite, meaning bahabahagi. Pero ang Diyos ay simple at walang pagkababahagi. Bakit dapat walang pagbahabahagi ang Diyos? Dahil lahat po ng composite o na-compose need po ng composer. So kung ang Diyos ay composed being, sino ang nag-compose sa Kanya? Kung titindigan ng katunggali natin na bahabahagi ang Diyos niya ay nakulagot, hindi na pala maximally great being and ang Diyos niya or greatest conceivable being. Kasi kailangan nito ng composer. Tandaan po natin na ang Diyos po ay ang pinakasimpleng being na kailanman ay hindi natin maiintindihan ng buo. The multiplicity of the persons doesn't equate multiplicity in the essence. Ito po ang kailangan niyang basagin na ang dahil lang sa multiplicity in the persons, na therefore multiplicity na din sa essence. Kailangan niyang basagin iyon dahil kung hindi ay nako, talo na po siya sa debate. Now to summarize everything, no? Una, nakapag-provide tayo ng reference from early Christians na ang Trinity ay actually one God lang at ang stance ng kalaban ay strawman lang sa position nating mga Trinitarian. Pangalawa, the scriptures agree with us. Sabi ng talata, ang three persons ng Trinity ay iisa lang daw. Pangatlo, na-demonstrate natin na maigi, logically, na one God lang ang Trinity gamit ang analogy ni Saint Augustine at pag-explain gamit ang ontology ng Trinity. So mga kaibigan, again, gusto ko lang i-mention ulit ang mga topic na di namin pag-uusapan. Unang-una, Trinity is unbiblical or biblical. Second, the divinity of the Holy Spirit and the Son. Third, who is the true God? Fourth, the origin of the Trinity. At iba pang pwedeng hindi ko na-mention dito, pero red herring sa punto at strawman. Kung mag-a-attempt man po siya, naku, lagot ka. Dahil kung makikita nyo po yung mata ng The Polemics Corner sa profile picture ko, ay nakakaspat po yan ng strawman, red herring at ultimately fallacious statements and questions kung kaya lagot siya. Yun lamang ho mga kapatid. No? Maraming salamat. Again, ako si Philip, miyembro ng TPC at KOSGM at kami po ang kilabot ng mga INC at Unitarian. Thank you so much. Okay, wini-wave mo ba ang 2 minuto, bro? Ako, I wave my time. Okay. Paki-stop na lang po ng time. Okay, sa pagkakataong ito, ay bibigyan na po natin ng 10 minuto ding pagtatanong si Brother Hejon sa ating affirmative. Brother Hejon, magsisimula po yung oras pag kayo nagsasalita na. Ngayon, nagtanong, handa ka na ba, Philip? Sa mga itatanong ko sa'yo. Yes or no? Oh, ito ang unang sagot. Yes, handang-handa na ako to the point na kahit ano man yung isagot mo ay may kaukulang sa ano man yung itanong mo ay may kaukulang sagot na po iyan. Hindi lang po sa debate na to, kundi thousands of years ago pa dahil meron kami 2,000 years of history and theology para suportan itong mga claim ko. So next question please. Next question. Ang Espiritu Santo ba at Panginoong Jesucristo ay mga Diyos? Yes or no? Wrong!
No? No, hindi po sila Mr. mga Diyos. Moderator. Yes po, anong objection bro? Categorical po yung question ko. Sana po masagot muna ng categorical bago yung paliwanag. Sinagot ko ng counter objection. Ano? Counter objection bro. No, ang sagot ko una wrong and no. Yun yung sagot ko. Ganito bro, So, ganito. ano ko siya ng ano. Okay, moderator's time. Ito muna ang hatol natin. So, ayon po sa rules natin, kailangan una muna marinig bro yung pinagpipilian, yung no, then paliwanag. O ipahuli mo na lang yung wrong. Okay? So, pakiulit po ng question, Brother Hejun. My question is, Espiritu Santo ba at ang Panginoong Kristo ay mga Diyos? Yes or no? No, hindi sila mga Diyos bagkos iisang Diyos. Mali po yung question mo. Ina-assume na as if yung Holy Spirit and the Son or ang Panginoong Kristo ay magkaibang Diyos. Kita mo, strawman agad. Oh, next question. Next question. Next question. So you're firmly affirming now that Jesus Christ and the Holy Spirit as is not gods. Yes or no? Yes, hindi sila gods. Bagkos God, iisang Diyos. Oh, next question. Strawman ka. Next question. Okay. Okay, moderator's time ang muna, Panginoong Moderator's time na bro. Okay. Yung tawa mo na bro Philip, wag nating Ay. isama doon ha. Okay. Ay. Hindi mo na Ay, kita sorry. wawarningan. Okay po, next question please. Si Hejun. Okay, next question. Ang Amang Diyos ba ay Diyos? Yes or no? Yes, God po, ang God the Father, one in substance with the Son and the Holy Spirit. Next question. Question. Sa Biblia, ang Amang Diyos ba ay isang Diyos? Yes or no? Yes, ang Amang Diyos ay isang Diyos together with the Holy Spirit and the Son. Oh, next question. Next question. Sabi mo yes na ang Amang Diyos ay isang Diyos. Sino ang nagturo na ang Amang Diyos ay isang Diyos ayon sa Biblia? Ang mga apostol at ultimately ang Panginoong Hesukristo. At tinuro din ng Panginoong Hesukristo kay John na siya mismo ay Diyos din na kasama ng Ama o iisa sila sa pagka-Diyos. So next question please. Next question. Sabi mo, itinuro ng Panginoong Kristo na ang isang Diyos ay ang Ama. Tanong, itinuro din ba ng Panginoong Kristo na ang Trinidad ay isang Diyos? Yes or no? Yes, again, Old Testament to New Testament, iisa lang po ang Diyos. Dahil sa Biblia, ang Diyos po ay Trinity. Ngunit kung mag-a-attempt ka man po ng questionin yan o mag-argumento tungkol dyan, ay red herring po at strawman sa punto ko. Kung kaya, next question. Next question. Sabi mo, yes, itinuro ng Panginoong Kristo na ang Trinity ay isang Diyos o Trinidad ay isang Diyos. Anong talata mababasa na itinuro letra por letra ng Panginoong Kristo na isang Diyos ang Trinidad? Objection, moderator. Yes bro. Ito yung objection. It is a type of fallacy na tinatawag nating exact word fallacy. Hindi po pwede na tanungin niya ako ng word for word tapos mag-expect siya na wala na agad yun sa Biblia. Exact word fallacy po yun. Alright. Naunawaan ko. Counter objection? Counter objection po. Yes. Maliwanag po yung tanong ko at follow-up question ko. Ayon po lahat sa Biblia ang tanong ko. So sagutin niya rin ayon sa Biblia, letra por letra. Okay, so ganito po ang hatol niyong moderator. Hindi po ako mag-justify fallacy or hindi fallacy, kundi dito po ako mag-a-abide sa ating rules. Ang tanong, ano? So open-ended question naman siya. So nasa sayo yan, brother Philip. Kung sasagutin mo yun, meron naman tayong rules bro kung gagamitin mo yun. Sasagutin mo ba, brother Philip? Paulit ng question, brother Hejun. Paki-stop ng time. Anong talata ng Biblia itinuro ng Panginoong Kristo na ang Trinidad ay isang Diyos? Letra por letra. Ito. Pumunta ka sa 1 John 5:7. Nanggaling ito sa Apostol Juan na kung saan lahat ng pinagsasabi niya ay galing din mismo kay Kristo. Oh, next question. Next question. Mababasa ba letra por letra ang salitang Trinidad
sa 1 John 5:7? Yes or no? Hindi mababasa letra por letra, pero mababasa letra por letra yaong Holy Spirit, the Word which is si Kristo, at ang Ama. Meaning, sila dong tatlo na yun, iisa. Yun yung Trinity, iisa daw. Stand ko yun eh. Oh, next question. Next question. Sa makatwid, tinitindigan mo na hindi mababasa ang Trinidad sa talatang ibinigay mo. Yes or no? Wrong. Mababasa ang Trinidad doon sa So, unawa. Mr. Moderator, Yes, ano pong objection? ulit po, kagaya po ng nalabag niya kanina, categorical po ang question ko. Pakisagot Wala na po po akong categorical. counter objection. Pakiulit na lang po ng question. Okay, pakiulit na lang ng question. Sa makatwid, tinitindigan mo na hindi mababasa ang Trinidad sa binigay mong talata, word for word. Yes or no? Hindi. Mababasa yung Trinidad doon, no, sa pamamagitan ng unawa o essence. Kung ikaw magkakaroon ka ng unawa at wag ikulong yung sarili mo sa dogma ng simbahan ninyo, maiintindihan mo na Trinidad yung tinutukoy doon. Kung kaya nga pinag-aalis yan ng mga Arians dati kasi nagsusupport yan about Trinity na ayaw naman nila katulad ninyo. Next question. Next question. Ayon sa topic natin, patutunayan mo na isang Diyos ang Trinidad ayon sa Biblia. Anong talata, letra por letra, mababasa yung salitang isang Diyos ang Trinidad? Objection, moderator. Yes, anong objection? Pakipost nating time. Yes po. Apo. Unang-una ho, ito na naman po ulit ay type na naman po ng isang fallacy na tinatawag again, exact word fallacy, verbatim fallacy, that appeals to argument from silence. Dami niyong fallacy, no? Opo. Yes bro. Yes, Brother Philip. Counter objection. Hey John. Ano muna bro, wag ka muna mag-post bro. Anong counter objection? Counter objection po, maliwanag po sa topic namin yon. Ayon sa Biblia. Kaya ang tanong ko po, saang talata ng Biblia? Mababasa letra por letra yan. Okay, so again, ang hatol ng moderator ninyo, ang question niya ay open-ended, anong talata? So dito pa rin po ako mag-abide sa ating rules. Ang tanong niya ay ano? So nasa sayo yan, Brother Philip, hindi pa ako mag-justify ulit kung fallacy or hindi fallacy. Basta doon pa rin ako naka-abide kung anong talata. So, sasagutin mo ba, Brother Philip, or none of the above? Sasagutin po natin yan hanggang sa Okay, paulit ng question, hanggang Brother sa Hejon. hindi nyo po sasagutin natin. No. Paulit, Brother Hejon. Sasagutin natin lahat. Sige, paulit. Tanong, ayon sa topic natin na patutunayan mo na ang Trinidad ay isang Diyos ayon sa Biblia, anong talata ng Biblia mababasa letra por letra isang Diyos ang Trinidad? Again, nasa 1 John 5:7. Okay? Mababasa natin dito letra por letra yung unawa. Opo, yun yung sagot ko. Next question. Makatweet, wala kang mababasa letra por letra na ang binanggit dyan ay isang Diyos ang Trinidad. Yes or no? Meron. May mababasa tayong letra por letra. Objection, Mr. Moderator. Yes, moderator's time. Anong objection, Hejon? Kagaya po ng nalabag niya kanina pa, categorical po ang question ko. Sagutin niya po categorically. Sige po. Anong counter objection, Magnus? Yes. Sabi ko nga bro, meron. Ganito na lang bro, para moderator's time muna. Ganito na lang, kung yes or no, ang question, mag-abide na lang po doon sa pinagpipilian yes and no. Kung meron o wala, yun din ay sagot natin, meron or wala. Okay? Para bawas tayo ng objection. Okay? So, pakiulit, Brother Hejon, din sasagutin ni Brother Magnus. Go. Ayun, tanong. Sa pagka-tweet, umaamin ka na walang mababasa letra por letra na isang Diyos ang Trinidad sa unang 1:5:20. Yes or no? Objection, moderator.
Apa. Every question, isa lang ang ating objection. So, na-objection na natin yan. Iniba niya po yung question niya, bro. Iniba niya yung question niya. Iniba niyang question. Hindi niya inulit. Ah, Iniba niya, bro. Although same essence, pero iba na yung mga wordings. Nagkaroon na ng ibang meaning. So, eto na po. Ang sabi niya, may aaminin, aamin, hindi ko ba daw inaamin? By that, bro, may ano yung tawag doon? Fallacy of, loaded question. Kasi So, inakala niya na so meron ganito. akong meron ganito. akong aaminin, bro. so, ganito na lang. Next question na lang natin, Brother Hejon Lee. Next question. So, pass po yun sa kanya. Okay. And then, next, no. Next. Moderator's time muna. Alisin natin yung pass nyon sa kanya. Ako nag-decide na mag-next question sapagkat nagkaroon na ng objection, din na bago yung construction ng inyong pagtatanong. Okay, wag po kayong mag-add ng salita. Okay? Next question. Nako, mukhang nawala ata ka tong gali ko, Papos muna ng time. Bro Philip, yung ano mo. Yan. Alright. Yan, dito sa inilatag mong talata kanina, dito sa Deuteronomio sa 4, yung Panginoon na dyan, ano ang katumbas niyan sa Hebrew? Objection, moderator. Yes, bro. Hindi po yan namin pag-uusapan, bro. Wala kaming pag-uusapan na syntax dito. Alright. So, automatic. Counter-objection po. Counter objection. Inilatag niya po yung talatang ito, so mabuti lang na makapagtanong ako dito. So, ganito, bro. Nilatag niya man o itanggi niya, hindi pa rin po ako magja-justify or magja-judge sa inyo. So, ang akin pong hatol po dito, na dahil sabi daw, hindi nyo daw pag-uusap yan. So, next question tayo. Next question, please. Question. Yung isang Panginoon dito na binabanggit, yan ba ay ginawang Panginoon o katutubong Panginoon? Tanong. Sagot. Eto. Objection, Mr. Moderator? Yes. Yes, bro. Anong objection? Kagaya po ng kanina, categorical po ang question ko. Sagutin niya po categorical. Okay, ganito, Brother Hejon. Paulit ng question mo, bro. Sa inilatag mong talata na ito, sa Deuteronomio 6:4, yung isang Panginoon na binabanggit na yan, ayan, tinuturo ko, yan ba ay ginawang Panginoon o katutubong Panginoon? Bro Magnus, Philip. Nakipa-post po ng ating time. Na wala ata si Philip, pause natin. Ay, pa-post ng time. Sir Philip, paki-check nga sa yung okay. Nawala nga. So, dahil nawala, habang inantay natin si Brother Philip, batiin po muna natin ang ating mga commentators, ang ating mga viewers. Kuya, Ayan, maganda. Kuya Yes. Dino, baka pwede po ako mapag-shoutout habang wala pa si Philip. Sige, go. Shoutout doon sa mga kaibigan ko na hanggang ngayon gwapo pa rin na, mas gwapo pa rin ako. Shoutout kay Cadillac na gwapo pero mas gwapo ako. Kay Kuya Michael Pangilinan na nanonood ngayon. Yun lang po, Kuya. Okay, sige, thank you, Hejon. Then shout out din po kay Pastor Jace, kay Clarified. Then ay kay Cadaver, ayan, Archangel, GW. At sino pa po? Kay Michael Pangilinan dito sa loob. Kay Brother Viewerista, ang may-ari po ng platform. Kay Sister Vixina, kay Project Smoker. Ayan, magandang gabi kay Evander sa ating timer, kay Brother Evander. Kay Rebel 1. Ayan, kay Numina Sakra, good evening bro. Sino pa? Si Brother Antagonist. Ayan, si Berhel. Ayan. Paki-ano nga po, paki-invite si Brother, baka nag-request na po si Brother Philip. Tingnan natin dito sa viewers. Matindi talaga ang moderator namin ngayon. Kay Metosila, kay Romeo Charlie, good evening. Kay Gina Carion Salazar, Adrian Apologetics, good evening. Dustin Valdez,
Bro Rebeco and Marwin. Ayan, kay Tata Lino. Ayan, mga suki pong nag-argue dito sa platform ng Brother Viewerista. Kay Box, kay Chief Kois. Kanino pa ito? Sino pa ba? Legendary. Christian Logic. Good evening, bro Christian. Kay Sister Kokay at saka kay Juan. Ayan, blessed evening everyone. Ayan. Ayan, kay Leonard. Ayan, good evening. Kay Pabs. Nawalan daw ng net. Sige. Siguro, timean ho natin. Bibigyan natin ng 10 minutes, no? Antayin natin kasi pangit naman. Pag humaba po ng mahigit 15 to 20 minutes yung gap ng inyong debate, patayman na lang po natin. At kung hindi po matuloy, pag hindi po makabalik, i-skid po natin kasi maganda yung laban. Ayan, no? Napakaganda. Shoutout kay Kuya Cadaver. Ayan, hindi pa po sa hindi nakakapanood mula kanina, pwede po tayo mag-review. Ipopost po ito sa Viewerista. Ayan po, sa YouTube channel niya po. Ang debating ito. Maganda yung laban. Magandang latagan. Okay, naglalag to. Ayan, at sa lahat, o willing po makipagdebate, pwede po kayo mag-PM kay Brother Viewerista. Sino man po ay yung inyong gustong hamunin, ayun. Dito po ating mga debaters at marami naman pong papatol. At sa lahat din pong gustong magbigay ng ating coins sa ating mga debaters, ating timer, ay pwede rin po kayo magbigay ng coins. Ayan. Sa atin pong platform. Ayun, sa ano nga pala, Pastor Dino, Miyerkules, meron akong gaganapin na discussion sa akin live. 8 PM yan. So, kukuha tayo ng representative bawat religion. Kung sino po available sa inyo, magsabi lang kayo, mag-comment kayo sa pinost ko sa aking account. Ang topic natin, sino at ilan ang lumikha ng lahat ng bagay. Dapat isa lang representative ng Trinitarian kasi same naman kami diyan stance pagdating diyan sa creator. Kasi once na yan, tawag na ito, once na magkalo-halo na kasi yan, may Baptist, may SDA, may RCC. So parang magiging redundant na lang ang presentation kasi same stand lang naman kami. Ayan. Siguro isa lang. Kaya isa lang po sa Trinitarian, Iglesia ni Cristo, pwede yan. GW, pwede rin yan. Pero kuya Ayun, okay din yun. Pero okay din naman yung naisip ni Kuya Yun na lahat. Kasi may mga stands na halimbawa yung ibang Trinitarian, Father lang ang lumikha, hindi kasama yung dalawa. Meron ding stand na lahat yun, yung whole Trinity yun lumikha. Diba? Sa Wednesday, so pwede naman po akong sumali dyan. Ayun, okay. Si Pastor Dino sa Baptist, i-note na kita dyan, Pastor Dino.
May representative na ako na apat na yung nagsabi sa akin. Si Ancient Order sa Church of Christ, si OC. Yung kay Isgad, si Daniel, ROG, at si Kuya Royal sa INC. Si Kuya RJ na isang Nowak Hides. So, ang kailangan ko na lang ay 3. Kasi 7 lang ang kukunin kong representative. Ano po ba yung setup dyan, bro? Ano yan, 7 minutes, 3 round, unang round, presentation, 7 minutes. Wala na bang Pangalawang round, tanong? rebuttal. Wala na bang tanungan yan? Walang tanungan, and then yung Okay. third round ay conclusion na lang, 5 minutes. Tapos, magpapaakit ako ng isang viewers na magtatanong sa inyong lahat. Maganda yan. Ilan ba ang presenters? 7. Okay, maganda Ito yan. lang. Kasi yung pang-8, doon ko, magpapakat kasi ko ng viewers para meron siyang slot na isa. Kasi 8 lang dapat. Tsaka kuya, Sige. kung okay lang kuya, lagyan ng rules, huwag mag-ato. Meron Pag rules. ibaba ka agad. Ayun, si Arcangel. May mga Nakakasira. rules na ako niyan. May mga nagawa na ako niyan. Makikita niyo sa post ko mismo, nakapost din doon yung mga rules. Na bawal mag-add home, side comment, etc. Ganun. Sino to si JW? Ito ba si ano? Ayan, Arcangel, sige, mag-comment ka sa post ko mismo. Kahit sa account ko rito sa dalawa na to. Kaya mas, sa may mismong pinost ko na lang at sasali kita. Sa JW, para may representative ako ng JW. So, 4 minutes na lang ang natitira. Wala pa si Kuya Philip. Laban eh. Di ba maganda pag walang ad hom ang debate? Yes, maganda talaga. Malinis. Kami naman kasi ni Philip kuya, hindi naman kami yung siya, yung siya atumba, sa personal na aral lang talaga yung debate namin. Sa lahat naman ng debate namin ng mga polemics, wala naman kaming yan si Intellectus, si Philip. Yan, tsaka yung mga nakapending na debate, na mga na-reschedule, na mga hindi kayo available sa pinagkasundoan yung oras, mag-comment kayo doon para ma-set natin uli. Kung gusto nyo pang ituloy. Maraming debate sa napepending. Oh yeah, John, kung may time din bro, dalawa din naman tayo. Para may debate din tayo. Lang kuya, ang available ko lang this June is 29 and 30. Busy kasi ako. Pwede natin skate nun, 29 and 30 kung pwede ka. Sa John. Sige, Tagal. Pwede yun, matagal. Isang buwan pa, Pastor. Magka-COVID pa ata ako doon Hindi kuya, pwede naman mas agahan kung meron akong availability, magchat-chat naman Sige, ako. sige. Pero sinasabi ko sa'yo kuya, ang sure lang ako na available ako ng June 29 and 30. Hindi ko sure Sige, yung sige. ibang days. Sige, ano na yun, reserve na namin yung skid na yun, bro, view. Kung wala pa si Philip kuya, ano bang topic? Yung maganda yung 10-16 ba yun, yung nag-iisang pastor, yung sa last price ba yun? O 40 yung mga ganyan kuya, more on theology ako yan. Okay, ano ba yung prefer mo? Trinitarian ka naman siguro kuya. Medyo i-revise lang natin yung topic nito namin ni Philip. Like, patutunayan mo na ang Diyos ng Biblia ay Trinidad. Ay, sige. Trinity. Huwag na yung Trinidad muna. Trinity yung yung gagamitin ko. Ayun, Trinity. Ang Diyos ng Biblia ay Trinity. Ayun kuya view. Ang Diyos ng Biblia ay Trinity. Okay. Sige. Okay, mamaya, i-set natin mamaya. At inakit ko sa live sa akong cellphone para ako mas maraming nakakita yung viewers na naka-visible tayo. Tagal naman ni Kuya Philip. 1 minute na lang. Ang ganda ng debate eh. Ako na-entertain ako sa debate, ang ganda ng latag. Dami ko sumay pag-debate sa akin
Pati si Archangel ah. Kasi Archangel bro, yung account niya dati, ito ba si ano, yung kasama niya yung Sister Maricel? Hindi ko alam kuya eh. Kung si Labsong ba to, si ano eh. Si Labsong ata to. Ako si Ardi, ayaw ko kay Ardi. Si ano lang, si... Pareho naman tayo kuya eh. Gulo ka usap eh. Sa mga gusto makapanood ng mga replay ng debate, yan, paki-subscribe naman ang aking channel sa YouTube. Type nyo lang, Viewerista. Yan yung pangalan, yan din yung profile. Hindi kayo malilito. Mas marami pa yung upload na video sa subscriber. Condolence. Ay. Viewerista, may PM ako. Sige, Kuya RJ. Mamaya, isin ko mamaya. At nakaakyat yung isa kong ano eh. Ay, dito. Yung time na kuya. I-reschedule na lang natin. So, time na. Yun ba? So, i-reschedule na lang natin kasi napakaganda talaga ng debating ito. Bukas, pwede tayo bukas.